Okay. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At magandang umaga sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, good morning po at welcome po dito sa ating Tabsong Viewpoint. Okay? So, ang topic po natin ngayon is bakit ang panawagan ng resign sa presidente ay malaking hirap sabihin guys pero para sa akin po pananaw lang po ito ng Tabsong is malaking katangahan po ang isang ganyang mga panawagan. Okay? For several reason. Okay? Unang-una po, economic reason. So, the moment po kasi na magkaroon ng mga ganyang panawagan ng pagre-resign ng isang presidente ng isang bansa is napakalaking issue po niyan sa economic reason. Okay? Kasi napaka-negative po ang impact niyan sa mga investors or yung mga mamumuhunan dito sa Pilipinas. So anong mangyayari po? Anong mangyayari pag kahit ganyan po ang panawagan? So magkakaroon po ng alinlangan yung mga foreign investor dito sa Pilipinas na pilit nating ina-attract para magkaroon tayo ng economic prosperity dito sa bansa. Pero dahil sa mga ganyang panawagan is severely maaapektuhan po tayo niyan. So anong naranasan na po natin yan sa mga previous administration, every time po nagkakaroon ng mga ganyang panawagan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na economic stagnation o yung pag-usad ng ekonomiya natin is nababalam or nai-stop dahil sa mga ganyang panawagan. So kung susuriin po natin yung mga ganyang panawagan is mga baseless lang naman po yan at mga self-serving na mga panawagan. Kasi nagkakaroon po ng tinatawag na number 2, yung polarization ng masses. Siyempre, ang ginagawa ng mga na gustong mangyari yan, yung mga panawagan na yan, kinukumbinsi nila yung mga taong bayan na magkaroon ng animosity toward the government or yung tinatawag na pagkakaroon ng walang tiwala sa gobyerno. So again, papaano po nila ginagawa yan sa pamamagitan ng tinatawag na false narrative o yung tinatawag na fake news, disinformation. Kaya napakabigat po talaga ng fake news at disinformation na lumalaganap ngayon sa ating social media or sa kaalaman ng mga ordinaryong tao na laging nakatutok sa social media natin ngayon. So napaka-dangerous po talaga ng ganyang mga fake news at saka disinformation. Imagine yung taong bayan na sa halip na dapat pagkaisahin natin, ginagawa natin ng intriga para magkahiwalay sila. At the same time, magkaroon sila ng mga parang pag-aalinlangan at mag-aklas sa gobyerno. Ibig sabihin, manawagan sila ng pag-aaklas or yung tinatawag na paglaban sa gobyerno para at least mabago ang administrasyon or magpalit ng sistema ng leadership, which is para sa ating pong pananaw at ng mga ordinaryo nating mga mamamayan na ang gusto lang naman ay katahimikan at kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. So yan po ay hindi magandang panawagan. Kasi nga po, nakikita na natin yan na every time magkakaroon ng tinatawag na mga ganyang panawagan is nagkakaroon tayo ng mga kaguluhan na nagre-resulta ng maraming malalang pagbagal ng ekonomiya. So economic reason po, napakabigat niyan ng mga ganyang panawagan. So dapat po maintindihan ng taong bayan na hindi po dapat natin ini-entertain yung mga ganyang panawagan kasi ang laging epekto po niyan sa halip na makabuti dun sa ating pag-unlad, yan po ay nakakasama. Huwag po kayong maniniwala dun sa mga false narrative na information na ang administration daw po ngayon ay sobrang lala. Sobrang lala na ng sistema to the point na bumabagsak ng ekonomiya. Again, ang hahanapin po natin sa mga ganyan nagpapakalat ng ganyang
information as yung data. Ano ba yung pinagbabatayan nilang data or pag-aaral, studies na kaya nila sinasabi yan? Eh, siyempre, ang gusto lang naman po nilang mangyari is maihalal yung gusto nilang ilalal or mailuklok yung gusto nilang yung sinusuportahan nilang leader kung sakaling po magre-resign yung ating presidente. So, yan po ay talagang hindi magandang panawagan. Pangalawa po, yung tinatawag nating lagi po kasi tayong nagkakaroon ng paniniwala or lagi sa ating isinasaksak yung paniniwala na yung isang leader or nagiging leader ng isang bansa, pag naluklok, kaya niyang solusyonan lahat ng problema ng bansa. Which is para sa akin po, isa yung tinatawag na naman nating false narrative. Kahit kailan po, lahat po ng problema na nararanasan natin sa ating gobyerno or sa lahat ng problema, hindi po yan kayang solusyonan ng isang tao, particularly ng tinatawag nating presidente or leader, kung sino-sino man yan. Wala pong makakagawa ng isang tao lang. Hindi po kayang gawin ng isang tao yan. Bakit po? Kasi nga po, babalik po tayo sa tinatawag nating ano ba yung form ng government natin. So, ang form ng government natin, ano po tayo, 3 equal branch of government. So, dapat po naintindihan natin na meron tayong 3 sangay ng gobyerno na umiiral dito sa sistema o form ng government natin. So, anong ibig sabihin po niyan? So, yung 3 branch po na yan is magkaka-equal po sila ng power. So, ibig sabihin, kahit sino pong ilagay nating presidente, at iluklok natin, kahit gano'n pa siya kagaling, kung hindi po susupport yung 2 equal branch natin doon sa presidente, wala pong mangyayari doon sa effort na ginagawa ng presidente. So nakikita na po natin yan ng mga previous administration. Nung panahon ni President Ramos, ang ganda ng plano niya, pero dahil ang Congress po ay medyo hindi niya kasundo, so may mga plano siya na hindi niya na-accomplish during sa kanyang term. So ibig sabihin po, para sa ating taong bayan, napaka-importante po na yung 3 branch ng government na yan, yung tinatawag nating legislative, executive, at saka yung judiciary, is nagpa-function siya ng the same na adhikain, yung umunlad ang Pilipinas. So again, paano po natin ma-accomplish yan? So nasa atin pong mga botante yan. So tayo po kasi ang nag-aahalal ng mga leaders, mga future leaders ng bansa. So pag tayo pong mga botante ay hindi nagkakasundo at kung hindi tayo marunong pumili ng tinatawag natin deserving na kandidato na ihahalal, wala pong mangyayari doon sa mga so hindi po magiging cohesive or di iisang direksyon yung takbo ng ng governments. So yun po yun. Ang solusyon po niyan or ang susi po ng pagbabago talaga nasa ating mga botante. Yan po ay hindi kayang gawin ng iisang taong presidente or kung sino-sino mga leader, hindi po yan kaya. Ang tunay na pagbabago po ay mararanasan natin yan kung ang 3 sangay ng governments, yung tinatawag na executive, legislative, at saka judiciary ay nagpapunction sa iisang direksyon. So, dapat po maintindihan natin yan mga botante na dapat po, once na naghahalal tayo ng ating mga kandidato, susuriin nating mabuti yung kanyang advocacy, kung yan ba ay pang long term at yan ba ay sa tingin natin ay magpa-participate siya dun sa sa iisang direksyon ng 3 branches of government. So yun po yun. So again, yung panawagan po na na resign at magpapalit lang tayo, it's a false narrative po yan. Wag ninyong paniniwalaan yan kasi yan ay budol, fake news at disinformation na naman. So yan po, tututukan natin yan. Lagi nating ipapaalala sa taong bayan na ang susi po talaga ng pagbabago ay nasa ating mga botante. Pag natuto na po tayong mag-elect ng deserving na kandidato,
Ngayon, darating ang midterm election. So, ibig sabihin, napaka-importante po talaga ng voters education. Yan po ang nakikita nating solusyon para kung gusto nating mabago ang sistema ng gobyerno. At atin pong turuan yung ating mga kapwa botante sa tamang pagpili ng deserving na kandidato. So, yun po yung ating topic for today. And then I'm sorry to say po so ibig sabihin bad news po talaga ang tinatawag nating panawagan na yan. Yan po ay hindi nakakatulong sa overall economic improvements. So sana po tigilan na natin yung mga paniniwala sa mga ganyang mga panawagan at yan po ay walang kwenta. At ang tanging solusyon po dyan, kung gusto natin magpalit ng tinatawag na bagong administrasyon, daanin po natin yan sa eleksyon. Yan po ang tama at yan ang naayon sa batas. At yan po ay maganda sa paningin ng mga foreign investor na gustong maglagak ng kanilang pera para magnegosyo dito sa Pilipinas. Hindi po kaguluhan ang sagot sa pag-unlad ng bayan. So tandaan po natin na dapat lagi tayong pro-Philippines lang. So tatayuan natin ang pagiging pro-Philippines. Yan nga, yung pro-Philippines po ang pinaka-importante sa ating advokasya. So yan pong mga nag-i-insinuate na sinasabi nila na itong leader na to ay kayang gawin lahat. Yan, wag po kayong maniniwala dyan kasi wala pong magic solution ang pagbabago sa gobyerno. Hindi kayang hindi kayang gawin ng iisang tao. Dinadaan lang po nila yan sa tinatawag na false narrative, fake news. Yun yung lahat ng mga sinasabi nilang achievement ng isang leader na presidente. Yan, isa din po yan nakikita natin na false narrative yan. Kasi nga, kung pagtitingnan po ninyo ang term ng presidency is 6 years lang. So, ibig sabihin, yung presidente, meron siyang 6 years para i-implement yung mga gustong i-implement dito sa bayan natin. Yung ekonomiya, pagbabago, mga batas, etc. Ang tanong, marami po dyan sa mga panukala niya na programa niya ay nangyayari yan o yung accomplishment niya ay nangyayari after ng kanyang terms. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, doon na magmamaterialize yung achievement ng previous administration. Ang mangyayari, magkakaroon po ng tinatawag na false narrative, yung ginawa ng previous administration, makikredit doon sa next administration na sasabihin niya na, oy, ito yung mga achievement ko, bla 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 bla. Pero tingnan natin, pag sinuri natin yung mga data, kung kailan nag-start yung mga magagandang panukala niyan, nanggaling yan sa previous administration. So, ang nangyayari po dahil sa term natin is 6 years lang, yung mga yung mga accomplishment is naki-carry over yan sa next president. So wag po tayong magpapabola dun sa sinasabi na ang galing-galing ng aking presidente kasi ito lahat ang na-achieve. So titingin po lagi tayo sa data kasi sa data po nandun ang tunay na nagre-reflect ng tunay na achievement. So again, so dapat po maging maging aware tayo at importante po na tayo mga voters is mag-aral tayo at magsuri tayo doon sa ating mga iboboto ngayong darating na election. Okay? Yun lang po at next episode po natin marami pa po tayong i-discuss and see you and next episode po. Maraming salamat at peace.